Alright mga tol, eto na. Biyahe na kami ng aking OBR, my wife. At of course, siyempre, picture muna. And then, gear up. Make sure the proper gear is naka-set na. All set. Of course, double check kung may mga makalimutan, kung hindi may magandang pagkakasuot. So, all is good naman. And then, pack na yung mga daming dadalhin. Naka-top box na rin ako and then may additional. Of course, and wala pang side panel. Yes. Eto na mga tol. So samahan nyo kami sa aking paglalakbay kasama ng aking wife papunta ng Tarlac. So dadaan kami dito na EDSA all the way to NLEX to SC Tex. Ano, okay lang? Ha? Ito, pwede umama ko dito. Dito, patago. Okay, so eto na. Narga na kami mga tol. And then hope na safe yung aming paglalakbay, ang aming rides ngayong araw na to. Time check is about 6 to 7, magsi 7 p.m. na. So medyo na-late na rin kami ng konti. And then dito kami magagaling sa Taguig. And then tatagos kami ng Makati, and then Ortigas, EDSA, and Balintawak, and NLEX na. Okay, hindi na kami mag-Mindanao Avenue. Medyo malayo-layo yun. So, morning naman. So, hopefully, walang traffic. And then, sana safe ang aming maglalakbay. Okay. Di ba na ako kinakabahan? Medyo excited lang. At kasama ko si Mrs. At babiyahe kami dalawa. Gamit na aming NK450. Hindi na kami muna magkokotse. So, kakaibang experience. So, nagawa na namin to before. Yung motor ko is underbone pa. Pero doon kami sa MacArthur Highway naman. Pero syempre kakaiba to. At ma-experience niya rin yung feel na isang big bike sa expressway na medyo mahaba-haba at malawak. Okay, tara mga tol. And then, speed up natin ng konti para medyo bumilis tong video natin. And then, yeah. Good to go. We're here in Taguig. Let's go. Okay, so buting stoplight, and then nga pala gamit namin ang aming bagong Insta360 camera X3. So makikita nyo iba-ibang angle ng camera na ito, which is good for motovlogging. I also using the GoPro Hero 10. Kasama ko pa rin yun, dala ko pa rin. At ang kakaibahan nitong 360 na to, yun nga, sinabi ko iba-ibang angle na makikita nyo. May front, may sideways, may back. So, maganda experience to ng vlogging talaga. Kasi may ikot mo yung video mo, may kakrap mo siya, may frame mo siya in the post-edit mo. So makikita nyo talaga ang angulo ng bike na to in both area. Okay? So, naka-mount lang siya sa aking handlebar. And then, after nga na play mo to, sa editing mo na siya mababago. Okay, which is good. Ang ganda pala, no? Ganda na isa 360. Sana ako pa nabili. Pero of course, the GoPro is still super pa rin pagdating sa quality ng video. Pero syempre, about angle and flexibility and then multi-angle, I go for the 360. So, yun. Okay. Yun ang mga dapat yung dalhin, mga camera na gagamitin sa inyong motovlogging. Try tayo sa 360 na. Mag-jump na kayo doon. Otherwise, kung kasi magkapareho lang ng budget yan GoPro and then sa 360. Almost same lang yung price yan. Nasa 29 to 28,000 din yung dalawa na yan. Okay, yun. And then, tara, dito na kami. Papunta na kami ng Kalayaan. And then, magsa-sideways na kami ng Ortigas.
Let's go. Okay, so we're here na. Shortcut na kami. Papunta na kami ng EDSA. Dumaan kami ng Pasig. Then, right side na kami dito. All the way to NLEX Mega Mall. And then, yeah, North EDSA. So, medyo maganda. Hindi ganong traffic. Na magaga pa. Medyo may build up na pero tolerable naman kasi nga pag bandang dyan sa may MRT maraming sumasakay. So nagbi-build up doon yung mga sasakyan. So gusto naman na aking OBR. So firm naman yung pagkakahawak niya sa akin. Relax naman siya. And time to time dino-double check ko siya. Siyempre sa OBR mo kailangan mo lagi siyang as. Although talagang wala kaming hindi pa ako nakakabili ng intercom, which is useful sa paggamit talaga. Kailangan talaga pala intercom. So kasi ang hirap magsalita, maingay na yung motor mo, and then kailangan pang lumingon sa kanya or mag-stop ka para marinig siya. O just like this, di ba? So yun ang susunod namin bibilin, intercom. Hindi ko na talaga na priority before kasi medyo maraming gagastos, marami kaming pinuna eh. Pero for sure, yun na yung susunod namin bibilin para makapag-usap kami habang nagra-race kami. And then, alam niya na yung gusto niya sabihin, kung gusto niya mag-CR something, kung may kailangan siya. Para na rin kami nag-usap through telephone. Okay? Kasi sabi ko na sa kanya, kung may problema, tapikin mo lang ako ng mga 3 times. Or something na mo para tumabi ako at then may address ko yung mga needs mo. So far naman, gusto naman siya and enjoy naman siya sa race namin. Eto na nga po, medyo traffic na dito sa EDSA. So ipastra ko na lang to. Basta itong dadaanan natin, Mega Mall, Ortigas, hanggang North EDSA na to. All the way to Balintawak. Okay, so far so good. Dire-diretso na yung biyahe namin dito. Tara mga tol.
Okay, so hindi ko na namin pinakita. Nag-stop over kami dito sa Petron NLEX gasoline station. Kumain lang kami kasi wala pa kaming breakfast. And then gear up, freshen up para sa isang huling dire-diretsong long ride. Siguro baka next stop na namin sa SCTEX na kami. Baka doon na kami konting pahinga, then diretso na uli para medyo maaga kami makapunta sa aming bahay sa Tarlac. So yun, all goods naman. Nagpa-full tank nga pala ako ng aking gasolina. Umabot din ako ng almost 1,000 para sa gasolina namin. And then ma-check ko natin kung matipid nga talaga siya. Pero so far napansin ko hindi naman siya ganong kalakasan sumigop eh. Lalo na dito tayo sa expressway. So siguro yung gasong consumption natin medyo hindi rin ganong kalaki. Okay, let's go. Ito na. So, papakita ko na dito yung mismong rides natin sa NLEX. Kasi yung isang video, GoPro hindi ko gano'ng na-crop eh. Naka-linear pala masyado. So, naka-on pala yung mismong lens niya. Nagpalit kasi ako ng lens eh. So, we're here na actually sa NLEX. So, tara. Speed up ulit tayo. Kita nyo naman sa angle, nagka-tiny planet na yung mismong 360 ko. So, ang ganda angle, di ba? Magagawa nyo yan sa post editing nyo sa inyong 360. So far, ang tatakbuhin ko lang dito, mag-stay lang ako sa 100 to 120 muna. Medyo may OBR ako eh. Takot din akong mahirap na. Okay, makakarating naman din eh. Okay, mga tol, tara. Okay, andito na tayo sa mahabang tulay ng Pampanga. So, talagang walang ganong bumiyahe, buti na lang. Buti na lang talaga. Maluwag ang kalsada. So, enjoy talaga yung rides namin dito. Okay, kasi mostly talagang punuan to eh. So, luckily, talagang natsambahan namin. And good sa aming rides ngayon. Of course, maintain lang muna tayo sa 100 to 110 something. Parang ating OBR relax. So far, so good. Ayos na ayos naman siya. Wala namang problema. Thank God. Okay, after nitong mahabang tulay na to, then pa San Fernando na, and then Dao. And after that, SCTEX. Pansin ko lang, bilis talaga namin Iba talaga yung ng motor sa kotse. Kasi mostly dala namin dito sa sakyan kotse. But for now, the big bike, iba. Medyo mas mabilis kami. Nang mga ilang minuto lang naman, hindi naman ganoon talagang So ganun pa rin, naglalaban pa rin yan. Pero iba talaga yung experience ng big bike sa ganitong klase expressway. So let's go na. Bilisan na uli natin. After nun, malapit na tayo. Excited na ako.
Yes mga tol, eto na kami, Hacienda Luisita, 2 kilometer. So dito na kami mag-exit, di na kami diretso papuntang La Paz. Pwede rin naman doon, kaso mas maganda na rin dito na lang kami, mas malapit. Mas mahal pa yung toll gate doon eh. Nagtipid bigla. O yan, nakita nyo, may mga patrol. Ingat kayo doon. Overspeeding. So yun, of course, syempre, Toll Plaza. Then paglabas na nito, Tarlac na. Dadaanan lang namin Hacienda Luisita, mga 10 minutes lang yan. So far, mga tol, mabilis yung biyahe. Actually, mabilis talaga. Nakuha ko lang siguro yung SC-Tex na yung mga 10 minutes, 10 to 15 minutes. Kasi pag may sakyan ako, nasa 20 minutes yan eh. So mga ganun lang yung mga pinagkaiba niya. Minuto lang, pero syempre factor pa rin yun, no? Medyo napabilis kami. And then sa NLEX ko, about siguro mga an hour, something like that. So yung biyahe na yun, kasi yun nga, good to go nga kasi walang ganong traffic. And then walang build up masyado. Okay, yes, mga tol, Tarlac na. Thank God, safe kami at nakadaan kami ng NLEX. And then sa susunod na biyahe uli, marami pang adventure, then go for the TPLX next time. So ito na, papunta na sa amin sa Tarlac. Speed up ko na ng konti para matapos yung video at kumpleto. After nito, then Tarlac, then Santa Ignacia, Concepcion, Santa Ignacia, Santa Maria. Yun na yun, bago magkamiling. Tara. Okay, so we're here na sa Tarlac, mismo Santa Maria. Papasok na lang kami sa mismong bahay. Dinaanan muna namin yung business ng tita niya, yan. And then after doon, uwi na kami sa bahay. Thank God. Grabe, ang gandang biyahe nun. Iba talaga. So let's go. Alright mga tol, sulit, sobra. So medyo magaga kami dumating at medyo hindi pa ganong kainitan. So ito na yung arko ng Kamiling. So mga pumupunta na norte, taga rito, yan na yan, no? So after dyan, mga ilang metro lang, so kakanan na kami dito. Dito na yung mismong house namin dito sa Tarlac, ng misis ko at ang family niya. So, ang dyan sa Santa Maria, kanan na kami dyan all the way to sa dulo, bandang dulo. Yes, mga tol. So, ang sarap ng rides na yun. The best talaga. Sa mga nagbabalak mag-rides ng mga anong klaseng rides, piliin nyo talaga yung matsamba nyo sana, yung walang traffic. And then, dapat maaga. Of course, just bring camera, good camera. And then always proper gear, syempre. Kailangan yung mga get up nyo is talaga namang totally for safety, para na rin sa inyo yun. And avoid ng may pagkarerahan sa kalsada, lalo na kung may single ka lang or may kasama kang OVR, kasi syempre delikado talaga, papahama ka lang eh. Nakakarating ka naman just like us, di ba? Karating kami na maayos, enjoy kami, di ba? Kakaibang experience. So we're here na sa Barangay Malasin, Santa Maria. Okay, samahan nyo na kami, diretso nyo na to, samahan nyo na kami sa mismong bahay namin, makita nyo yung lugar namin. Okay, so dito kami nag-vacation ng aking misis pag may free time at pag may mga holidays, right, di ba? Yun, goods na goods talaga itong Insta360, di ba? Kasi yung focus niya talagang
naliligo mo, naiba mo yung angle eh. Which is good sa ating mga motovlogging. Enjoy ako sa 360 na to. At marami pa akong pwedeng gawin dito as a vlogger and as an editor. And then mapaglalaroan ko to. Yes, thank God talaga. Actually here na. So ayun mga tol, maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa inyong panonood. And then sana mag-enjoy kayo sa aming biyahe. At ang aming dala ay ang aking big bike, ang Swift Moto 450NK. Sa mga nagbabalak bumili nito, I'm sure magugustuhan nyo rin to. Quality, speed, strength, durable. And then siguro sa gasoline consumption, yeah. I think it's fair. Okay lang din. Matipid siya, hindi naman siya ganun kalakas sa consumption niya. And then about yun siguro sa hataw niya, sa hatak. Hindi ka rin mabibitin eh. Depende na lang sa klaseng hatak ang gusto mo. Kung talagang gusto mong ratrata ng mabilisan, you go for the 1000cc. Kasi yun talagang makapagbigay sa'yo. Pero for me, I'm good to go here na rin. Goods na sa akin tong 450NK na to. Magandang bike talaga. Paganda ko pa talaga mismo. So yeah, ito na. So mga tol, maraming salamat sa inyo hanggang sa muli. And then samahan niyo ako sa mga susunod na rides ko. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe sa aking vlog, please subscribe na rin mga tol. Malaking bagay. Hindi naman talaga pero malaking tulong yon. Gagawa ko ng video. And then hopefully makapag-suggest kayo ng mga vlogs na video na gusto nyo. Then try natin kung kaya ko. Okay? So for now, we're here na sa aming bahay sa Tarlac. And then I hope you enjoy and watching. Thank you mga tol, hanggang sa muli. Salamat!